Malalaman natin sa ating paglalakbay at pagpapalalim ng ating pananampalataya. Kung lagi tayong nakaugat sa salita ng Diyos, gawin natin personal ang salita ng Diyos. Huwag lamang yung salita ng Diyos na pagkatapos bigkasin, tapos na, uwihan na tayo. Kung hindi, huwag nating hayaan na tayo uuwi, na tayo ay hutag naman. Kung hindi may baon tayo sa ating na sinasabi ng Panginoon. Narito ako, sumasa akin ng Espiritu ng Panginoon. Tayo din, pauwi natin ito. Nagtatapos natin kung isa sa pananalisa, pauwi nyo, sumasa akin ng Espiritu ng Panginoon. Gawin natin personal ang salita ng Diyos sa ating buhay. Gumawa ng mabuti, ipahayag ang salita ng Diyos. Magkaroon, imulat ang mga taong naging bulat. Gawing malaya ang mga ilang tao, naging alipin. Ang pagpahayag na ang Diyos ay dumadating sa atin. Ganun din tayo. Maging instrumento din tayo ng kalayaan ng ibang tao. Sa paraan, sabihin natin ito. Sa magsasabi natin ang dapat sa kanila. Sapagkat the moment that we deprive the other of the truth, it is the disservice of the Word of God. Sumali para sa ating lahat, tayo din, gawin natin personal ang salita ng Diyos. Sapagkat dadating ang puto ng salita ng Diyos o ang nakasulat ng mga kasulatan, ito ay masisira, masipauwasak. Subalit sino ngayon kung tayo bilang salita ng Diyos? Tayo. Tayo na ngayon. Na makikita sa ating pagkakao sa ating buhay. Ito ay tulungan ng salita ng Diyos. At dahil dito, siya ay tunay na nagiging instrumento upang hindi lamang ang kanyang sarili ang lumayo gaya ng sinabi sa Pablo sa mga Korinto, maging ang kanyang kapwa ay lumaya ng dili. Hindi sa pagkatayo ng banal, kailangan ang ating kapwa maging banal. Hindi sa pagkatayo ng mga mabuti, dapat ang ating kapwa din maging mabuti. Ang tunay na ang salita ng Diyos, kung tayo seryoso bukas ang ating mga puso, hindi natin namamalaga kung yun tayo binabago. Amen? Hindi natin namamalaya. Maaari yung iba, napakadali na kanilang transformation or conversion. Yung iba naman, it takes time for them. Pero sa pagkakulit, nababago ng Diyos ang ating mga puso. Kaya mga kapatid, gawa sa pagbudiwan ng Eucharistia ito, uli natin palaginin, ibalik natin ang ating loob sa salita ng Diyos. Kung meron tayong aklat na Biblia, buksan natin ang salita ng Diyos. Kung tayo nawawala sa ating buhay, buksan natin. Aming kapatid o tagapag-undagaw na si San Francisco ng Assisi, ang kanyang ugnayan sa salita ng Diyos ay literal. Sine glosa, ibig sabihin, walang palabot. Kung ano ang nabasa yan, yun ang gagawin niya. Kaya yung sinabing pagbulat ng aklat, ipag bili mo ang ipahirian, bibigay sa balita, at sumunod ka sa akin. Ayun ginawa niya. At siya'y mayaman niya, binenta na yung kanyang ari-arian, binigyan yung mga kahit yung kalaman ng kanyang tatay, good pinang pinabot niya, no? Kalaman ng tatay niya yung binenta niya, yung mga tela. Subalit, hindi may pagpapalit yung kapayapaan na nakagawa niya sa kanyang Diyos. Totoo ang salita ng Diyos na kanyang naranasan. Kaya mga kapatid, gawa sa Eucharistia dito, tunay nga, ang bawat sa atin ay naging katuparan ng salita ng Diyos. Huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, nabuksan ang ating sarili sa salita ng Diyos sapagkat ibinigay na ng Diyos sa atin ang Espiritu. Nang tayo binyagan, tinagalan na niya sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kung tayo pinahira ng galis, tayo ay binigyan na ng kapangyarihan na magsalita sa ngalan ng Ama. And that is true. All of us become a prophet, just as our Lord Jesus Christ is the prophet, meaning He is the voice of God, the Word of the Father, the living Word of the Father. Ngayon tayo din ay maging buhay na salita ng Diyos. Mga kapatid, sa ating patuloy na paglago, sa ating pananampalataya, sino man yung Bible dito sa inyo? Tingin lang sa akin. Kung may Bible kayo sa inyo, buklatin ninyo. Butang na loob. Huwag kayong matakot.
Hindi uusigin ang konsensya nyo na pagbukas ninyo hindi kayo magiging matulog. Kung hindi pagbukas ninyo, asahan nyo, bibigyan tayo ng buhay ng Diyos. Amen. Kasi tayo po tayo lahat at iparayin natin ang ating palaman. Sumasapal tayo. Sa Diyos na mga kapatid sa lahat, na may liwanag na ating kapatid. Sumasapalagay ako sa Kristo sa harapan ko, Panginoon natin lahat. At itawag tao siya ng Espiritu Santo, pinanang Santa Maria Rey, pinagpakasakit daw sa pila, dinako sa tulus na matay hindi, nanawag sa kinaroroonan ng mga iwan, na may araw ng buhay maging, lumapit sa langit, nalutong sa kanan ng Diyos, ang mga kapapagod sa lahat. Buwan ng mulang pag-ibig-grupo, sa mabubuhay at ang patay na tao. Sumasagalakay ng mga po sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng pagkanan, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay at ulit ng mga matay na tao, at sa buhay ng mga hanggan. Amen. Sa kasimulan ni Kristo, kaya ng pagkamali ng Diyos, tulungan kami sa iyo, Ama. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, ipahayag nawa nila na may tapang at paninindigan na panawagan ng kamrian ng Diyos ang magsisi sa kasalanan at mabuhay ayon sa iyong mga utos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng aming bayan, masalamin nawa nila ang diwan ng kamian ng Diyos, ang katotohanan at pag-ibig. Makapaglingkod nawa sila na hindi iniisip ang pansariling kapapanyanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na dumaranas ng pagsubok, bigyan mo nawa kami ng sapat na lakas na harapin ang mga hamon sa buhay sa pamamagitan ng aming pagkapit sa salita at katawan ng bibigay buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bawat mananampalatayang Kristiyano, maging sandigan, lakas at inspirasyon nawa namin ang iyong salita, O Diyos, na kami maging banal at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nagdadalamhati, dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay, makapunawa sila ng kaliyan ng mga taong handang tumulong at dumamay sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, atin ipanalangin ang iba't pang mga pangangailangan ng ating pamanayaman at hinarin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ng iyong salita. Kapanipagulit mo kami upang kami tunay na maging tawagis mo sa kapanalan. Hinihiling namin ito sa